Blessed morning po sa aming mga kapatid dito sa UK at sa Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo upang makinig ng mabuting balita ng Panginoon. At nawa po ay ating buksan ang ating isip at puso, tenga, lahat ng parte ng ating katawan upang maunawaan ang mga mabubuting balita na ating maririnig ngayong araw na ito. Let me call po Sister Merly para sa opening prayer. Heavenly Father, we praise you, we bless you, we glorify your holy name. Lord Jesus, guide us today dahil po ito po ang aming araw na magkasama-sama kami, magpupuri at magpapasalamat sa Panginoon. Maraming salamat po Panginoon sa iyong mga biyaya na pinagkaloob po, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong gabay at patnubay, Panginoon. Nawa, Panginoon, patuloy niyo po kami samahan sa mga oras nito dahil alam po namin na marami kayong gustong iparating sa amin sa pamamagitan ni ni Brother Albert, na ito po ang magiging sandigan at gabay namin. Panginoon ko, turuan niyo po kami, Panginoon, na maging mabuting tao. Hipuin niyo po, Panginoon, ang mga masasamang tao, Panginoon, na na bigyan niyo po sila ng pagkakataon na mabago ang kanilang takbo ng buhay, Panginoon. Hindi sa lahat ng oras, Panginoon, na sila ay magkaganon, Panginoon. Alam ko po mayroon pa silang natitirang mabuting kabutihan sa kanilang kalooban, Panginoon. Nawa, Panginoon, kami mga narito na kapatiran, Panginoon, inyo pong hipuin na kami ay ligtas sa lahat ng oras, sampu ng kanilang pamilya, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming pagkakasala, sa araw-araw na aming nagagawa sa isip, sa salita, at sa gawa. Panginoon, nawa, Panginoon, may maganda kami palaging marinig. Alam po namin, lagi niyo po kaming ginagabayan, Panginoon, sa aming pagtitipon na ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga pagpapala na tatanggap namin sa lahat ng aming kinabubuhay, Panginoon. Nariyan po kayo. Wala po kaming hiniling na hindi niyo ibinigay. Kami nagtatyaga ng inyong biyaya, Panginoon, dahil alam po namin ito po inyong pagkakaloob. Kaya, Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat. Pasasalamat lamang po ang aming igaganti sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay maka-adapt sa lahat ng inyong gustong iparating. Salamat po, Panginoon. Salamat in Jesus' name. Amen. Like
Psalm chapter 1 verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and his leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Ngayon po naman ay maririnig natin si Sister LB sa kanyang inspirational talk. Panginoon Hesus, tulungan niyo po ako na mai-deliver ko ng maayos itong inyong kautusan. Gabayan niyo po ako, Panginoong Hesus, sa pagde-deliver ng inyong kautusan, Panginoon. Maraming salamat po. Amen. Mga kapatid, ito'y first time na magbabahagi tala ako sa inyo. Ayon sa aking na aming napag-aralan, ibabahagi ko sa inyo ang kautusan ng Panginoon na ito sa aking puso. At dito ako kukuha sa 1 Corinthians chapter 3 verse 3. Dito sa mga lingkod ng Diyos. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap noon bilang mga taong ginagabayan ng Espiritu ng Diyos, kundi bilang mga taong makamundo at sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Ang mga ipinangaral ko sa inyo'y mga simpleng aral lamang dahil sa hindi pa ninyo kayang unawain. Ang mga malalalim na pangaral at kahit ngayon, hindi pa ninyo ito kayang unawain. Dahil makamundo pa rin kayo. Nag-iinggitan kayo at nag-aaway-away. Hindi ba't patunay ito na makamundo pa rin kayo? At namumuhay ayon sa laman. Kapag sinabi ninyong kay Pablo ako o kay Apolos ako, hindi ba't para kayong mga taong makamundo na nagkampi-kampihan? Bakit sino ba si Apolos at sino ba nga ba naman akong si Pablo? Kami ay mga lingkod lamang ng Diyos at ginamit niya upang sumampalataya kayo. At ang bawat isa sa amin ay gumagawa lamang ng gawaing ibinigay sa amin ng Panginoon. Ako ang nagtanim at si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpatubo. Hindi ang nagtanim at ang nagdilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo nito. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parihong mga lingkod lamang. Ang bawat isa sa kanila ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanilang ginawa. Kami ni Apolos ay nagtutulungan bilang mga manggagawa ng Diyos at kayo'y katulad ng bukirin na ipinasasaka sa amin ng Diyos. Maihahalin tulad din kayo sa isang gusali na kanyang itinayo at ako naman bilang dalubhasang tagapagtayo. Ang siyang naglagay ng pundasyon ayon sa kakayahang ibinigay sa akin ng Diyos. Pagkatapos, iba naman ang manggagawa, ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit, kailangang maging maingat ang bawat nagtatayo. Dahil wala ng pundasyon, maaari pang ilagay maliban sa nailagay na at ito'y walang iba kundi si Jesucristo. May nagtatayo sa pundasyong ito na gagamit ng mabuting klase ng mga materyales gaya ng ginto, pilak, mamahaling bato,
mayroon namang gagamit lamang ng kahoy, tuyong damo at dayami. Ngunit sa araw ng paghukom, makikita ang kalidad na itinayo ng bawat isa dahil sinusubukan ito sa apoy. Kung ang itinatayo ay hindi masusunog, tatanggap ng gantimpala. Ang nagtayo, ngunit kung ito ay nasunog, wala siyang tatanggaping gantimpala. Hindi niyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos at Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Ang sino mang wawasak sa templo ng Diyos ay parurusahan niya dahil banal ang templo ng Diyos at ang templong iyon ay walang iba kundi kayo. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Kung mayroon man sa inyong nag-aakala na siya ay marunong ayon sa karunungan ng mundo, kinakailangang tigilan na niya ang ganyang pag-iisip upang maging marunong siya sa paningin ng Diyos, sapagkat ang karunungan ng mundo ay kamangmangan lamang sa paningin ng Diyos. Ayon sa kasulatan, hinuhuli ng Diyos ang marurunong sa kanilang katusuhan, at alam ng Diyos na ang mga pangangatwiran ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya huwag ninyong ipagmamalaki ang sino man, sapagkat lahat na ay ibinigay ng Diyos sa inyo para sa ikabubuti ninyo. Ako si Apolos at si Pablo, kaming lahat ay inyo maging ang mundo, ang buhay at kamatayan, ang kasalukuyan ay hinaharap. Lahat ng ito'y sa inyo at kayo naman ay kay Kristo at si Kristo naman ay sa Diyos. Amen. Ito mga kapatid, ang natutuhan ko dito, hindi ko mo, katulad yung sinabi mo, Sister Libay, na hindi dalawa ang Diyos. Kasi yung iba, umaano sila kay Pablo, yung iba, umaano sila kay Apolos. Pero hindi sila umaamin kahit namamahagi sila ng salita ng Diyos. Hindi nila pinagmamayabang na marunong silang magbabahagi ng mga salita ng Diyos. Kasi alam nila ang lahat ng kanilang mga pinamahagi hindi galing sa kanila, kundi galing kasi napag-utusan lang sila. Kaya nga hindi ko mo kung isa sa ano ko sa sarili ko, hindi ko mo, kasi sabi ko nga sa inyo, nag-aaral ako ng discipleship. Hindi ko mo mayroon na akong kaalaman sa pagbabasa ng Bible, o marunong na akong mayroon na akong marunong na ako sa Bible. Pwede na akong magturo o hindi pwede yun. Kasi kung baga sa ako'y hindi pa hinog. Kung magtuturo ka ang nagtuturo talaga ng Bible, marami pang mga proseso. Yung talagang gagamitin siya ng Panginoon na hinog na siya. Katulad halimbawa kay Brother Albert, marami na siyang mga kaalaman, marami na siyang mga nararanasan o mga nalalaman about Bible. Yun ang tamang pagtuturo, kasi ginamit na siya ng Diyos para maituro niya sa atin ang kanyang mga nalalaman. Pero katulad sa amin, kasi nga marami din kami nag-aral, at saka nag-aaral kami mga kapatid, walang bayad. Kaya nga ako naengganyo na nag-aral sa pagbabasa nag-aaral ng discipleship, kasi hindi kami nagbabayad. Kasi kung nagbabayad kami, hindi ako mag-aaral. Hindi ako sasali sa pag-aaral. Pero walang bayad din. Kasi sabi nga nung nagturo sa amin, ipinamamahagi ang salita ng Panginoon na walang bayad, libre. Kaya hindi kami nagbabayad. Kaya ngayon, kung baga sa akin, hindi pa ako hinog. Oo, tayong lahat, pwede tayong mag-share kasi nga sabi nga ng Panginoon, ipamalita natin ang kanyang mga salita, ipamahagi natin sa buong mundo. Pwede kaming magmamahagi, pwede tayong mamahagi tayong lahat, pero hindi tayo pwedeng tumayo sa harapan na magturo. Kasi
hindi pa tayo hinog para magiging kasi lahat ng mga nagtuturo katulad kay Brother Albert, ginagamit siya ng Panginoon. Binibigyan siya ng kaalaman katulad kila Apostol Pablo. Binibigyan sila ng kaalaman ng Panginoon, hindi nanggagaling sa kanila yung itinuturo nila, kundi nanggagaling sa Diyos. Yun lang mga kapatid ang may ano ko kasi masyadong mahaba na kung ano. Maraming salamat. Amen. Salamat po, Sister LB. Ngayon naman po ay ating marinig si Brother Albert. Magandang araw po mga kapatid. Magandang gabi dyan sa Pilipinas at magandang hapon naman dito sa ating mga kapatid sa UK. At ako po ay nadalangin sa Diyos na nawa sa inyong pakikinig ng kanyang mga banal na salita ay mabuksan ang ating mga isipan sa liwanag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. So, ako nagpapasalamat sa Diyos dahil merong mga kapatid ako dito sa gawain na talagang agresibo na matuto ng salita ng Diyos. At sabi nga ni Sister LB ay kailangang hinog na muna siya. Ibig sabihin ay marami na siyang alam bago siya magbahagi ng salita ng Diyos. Ngayon, kasi ang pagkaunawa sa salita ng Diyos ay kaloob yun, kaloob ng Panginoon yun. Yun ay isang bagay na kuminsan meron sinasabi sa Biblia na ever learning but never come to the knowledge of the truth. Babasahin po natin ito sa aklat na 2 Timothy chapter 3 verse 7. Ito. Ang sabi po rito, always learning and never able to arrive at a knowledge of the truth. Lagi namang na-attend ng mga seminar, laging nag-aaral ng nagba-Bible study, pero bakit hindi makarating doon sa pagkaunawa sa katotohanan? Kaya nga doon pumapasok yung salita ng ating Panginoong Jesucristo na ito ang sinasabi, ang sabi ng Panginoon Jesucristo sa Mateo 19:11, but He said to them, not everyone can receive this saying, but only those to whom it is given. So yung pagkaunawa pala sa salita ng Diyos ay kaloob ng Panginoon. Kaya meron silang kaya nga dito sa aklat ng 1 Corinthians, meron mga gift. Kung mapapansin ninyo, yung 1 Corinthians chapter 12, yan yung mga gift. Ang sabi rito sa 1 Corinthians chapter 12, verse 5, and there are varieties of service, but the same Lord. And there are varieties of activities, but it is the same God who empowers them all in everyone. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. For to one is given through the Spirit of utterance of wisdom, and to another the utterance of knowledge, according to the same Spirit. To another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by the one Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy,
to another the ability to distinguish between spirit, to another various kind of tongues, to another the interpretation of tongues. All these are empowered by one and the same Spirit who apportion to each one individually as He wills. So meron mga gift. Kung sa verse 4 natin, isisimulan, ito are varieties of gifts, but the same Spirit. So talagang kaloob pala ng Diyos ang bagay na yon, yung pagkaunawa sa kanyang salita. So my dear brothers and sisters, kaya nga tayo idumadalangin na pagkaloob sa atin ang pagkaunawa ng salita ng Diyos. Kasi pagka hindi pinagkaloob sa atin, ay kahit nga tayo sabi nga ever learning, but never come to the knowledge of the truth. Basahin pa rin natin dito sa 1 Timothy chapter 1, verse 7. Kasi meron talaga mahilig mag-aral ng salita ng Diyos. Ang sabi rito ay ganito. Desiring, ito, 1 Timothy chapter 1, verse 7. Desiring to be teachers of the law without understanding either what they are saying or the things about which they make confident assertion. Now we know that the law is good if one uses it lawfully. Understanding this, that the law is not laid down for the just, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for those who strike their fathers and mothers, for murderers, the sexually immoral, men who practice homosexuality, enslavers, liars, perjurers, and whatever else is contrary to sound doctrine. So dito sinasabi sa verse 7, desiring to be teachers of the law without understanding either what they are saying or the things about which they make confident assertion. Kasi meron kasi nangangaral ng salita ng Diyos na ini-interpret nila ito by their own, which is not allowed by God. Ang Diyos ang nagpasulat ng kanyang banal na salita. So, siya rin ang dapat na magpaliwanag. In what way makapagpapaliwanag ang Diyos? Sa pamagitan ng maraming aklat kasi yan na dapat natin pagbatayan para matuto tayo ng salita ng Diyos. Kasi sabi rito, babasahin ko sa inyo, Jeremiah chapter 23, verse 16. Ang sabi ganito, thus says the Lord of hosts, do not listen to the word of the prophet who prophesied to you, filling you with vain hope. They speak vision of their own mind, not from the mouth of the Lord. They say continually to those who despise the word of the Lord, it shall be well with you. And to everyone who stubbornly follows his own heart, they say no disaster shall come upon you. So yung magkaroon tayo ng self-interpretation ay ipinagbabawal ng Diyos yun eh. Kailangan salita rin ng Diyos ang magpapaliwanag doon sa kanyang sinabi para hindi tayo maligaw. Kasi kaya tayo nagkakaroon ng naliligaw ay meron tayong napapakinggan na kumbaga sa malayo, mali sa sinasabi talaga ng Panginoon. Kaya ito, dito, may babasahin ako rito mga kapatid. Dito sa aklat ng
dito sa aklat ng yan. Dito sa aklat ng ano ba yun? Ah, ito. Marami kasing sinabi ang ating Panginoon Jesucristo sa Biblia na mga bulaang propeta kasi. Kaya dapat maingat tayo sa ating mga pakikinggan na aral ng lalo na doon sa mga mangangaral. Ang kailangan talaga ay nakabatay tayo sa salita ng Diyos. Ngayon, bago ko ituloy yung aking sasabihin tungkol doon ay naalala ko yung sinabi nung ewan ko kung saan narinig ba ito ni Sister Elvin na kung sinugo ako, kung ako'y sinugo. Kasi sa Biblia, babasahin ko sa inyo muna ito dito sa aklat ng Roma, chapter 10. Chapter 10. Ayan. Verse 10 and the following. Ito sabi, sapagkat ang tao ay nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat na sa kanya'y nagsisisampalataya ay hindi mapapahiya, sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat. Mayaman siya sa lahat ng sa kanya'y nagsisitawag. Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mangliligtas. Ayan, sa verse 14. Paano nga sila magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano sila magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? Paano silang mga kikinig na walang tigapangaral? Ayan. At paano sila magsisipangaral kung hindi sila sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Alam niyo, my dear brothers and sisters, paano sila magsisipangaral kung hindi sila sinugo? Ay tanong, ako ba sinugo? Ako ba'y sinugo? Ang alam kong sinugo, yung mga nakasulat dito sa Biblia na sinugo. Wala akong nababasa rito na sa Biblia merong sinugo na sa ating kapanahunan ngayon. Wala. Tapakita ko sa inyo kung sino ang mga sinugo sa Biblia. Babasa ako rito sa aklat ng Mateo. Mateo chapter 10, 1 to 5. Ayan. Babasahin ko sa inyo, 1 to 5. Ito yung sinugo. Ayan, ito. Ito, Mateo chapter 10, verses 1 to 5. Ako yung laging hinahabaan ko na yung binabasa ko.
At pinalapit niya sa kanyang 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Kaya yung binasa ko sa inyo kanina, nag-gift, ay lahat yun ay ipinagkaloob sa mga apostoles niya. Ito yung kanyang sinugo. Sa verse 2, at ang mga pangalan nga ng 12 apostol ay ito. Ang unay si Simon na tinatawag na Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo, at ang kanyang kapatid na si Juan, si Felipe at si Bartolome, si Tomas, at si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon na Cananeo at si Judas Iscariote na siya rin sa kanya'y nagkanulo. Ngayon, ano ang ginawa niya sa kanyang 12 apostol? Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus. So, ang 12 apostol na sinugo. Ay, ako, sinugo ba ako? Hindi ako sinugo. Ang sinugo ng Panginoon sa Kristo ay sa Biblia, yung kanyang 12 apostol. At sila'y pinagbilinan na sinasabing huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hentil at huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga-Samaria. So, iyan ang mga sinugo. Ay ngayon, bakit naman ako sa panahon ngayon nakikinig kayo sa akin? Bakit? Ay hindi pala naman ako sinugo. Nung maitalagan niya itong 12 apostol na ito ang talaga sinugo ng Panginoon Jesucristo. Mayroon pang isang apostol na huli, si Pablo. Kasi nung panahon iyon, inuusig ni Pablo iglesia. Kaya huling dumating si Pablo. Ay saan naman sinugo si Pablo? O basahin natin dito sa Aklat ng Gawa, chapter 9, verse 15. Verse 15, ito. Kasi ito si Pablo, kahaba na naman kung babasahin ko na naman ito. Ayan, Kasi pinag-usig ni Pablo, yung Saulo pa ang pangalan dito ni Pablo, hindi pa Pablo Ay babasahin ko na napakahaba na naman. Ito kung paano sinugo si Pablo. Ayan, dato po si Saulo na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote. Kasi si Pablo ang kanyang relihiyon noon Judaismo. Kaya siya nasangguni sa mga Pariseyo. Ang relihiyon kasi nung panahon ni Kristo ay Judaismo. Yan. Ay si Pablo, miyembro doon sa Judaism. Ngayon, dahil nga ang aral ni Kristo ay iba kaysa aral ng Judaismo, ay galit na galit si Pablo. Ang ginawa ni Pablo at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damascus sa mga sinagoga upang kung siya'y makasumpong ng sinuman sa mga nasa daan. Yung tawag kasi doon sa mga apostoles ng unang panahon ay nasa daan. The way ang tawag doon. Maging mga lalaki o mga babae ay kanya silang madalang gapos sa Jerusalem. At sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya'y malapit sa Damasco. At pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. At siya'y nasubasog sa lupa. At nakarinig na isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, sino ka baga Panginoon? At sinabi niya, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin.
at ang mga taong kasama niya sa paglalakad ay nangatilihan na hindi makapagsalita, na naririnig ang tinig, datapot walang nakikitang sinuman. At nagtindig sa lupa si Saulo, at pagkadilat ng kanyang mga mata ay di siya nakakita ng anuman, at kanilang inakay siya. Nabulag si Pablo. Inakay siya sa kamay at ipinasok siya sa Damasco, at siya'y 3 araw na walang paningin at hindi kumain ni uminuman. Ngayon may isang alagad sa Damasco na nagngangalang Ananias, at sinabi sa kanya ng Panginoon sa pangitain, Ananias, at sinabi niya, narito ako, Panginoon. At sinabi sa kanya ng Panginoon, magtindig ka at pumaroon ka sa lansangang tinatawag na Matuwid, at ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isa na nagngangalang Saulo, lalaking taga Tarso, sapagkat narito siya'y nananalangin. At nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Ananias na pumapasok at ipinapatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang tanggapin niya ang kanyang paningin. Ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito, kung gaanong karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At dito siya may kapahintulutan ng mga pangulong saserdote, nagapusin ang lahat ng mga nagsisitawag sa iyong pangalan. Ito, tinawag ng Diyos na si Pablo. Ito, datapwat sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hentil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. So itong si Pablo, sinugo. Sinugo iyan ni Kristo. Huling sinugo siya kasi ang pinag-uusig niya yung mga apostoles na 12, pinag-uusig ni Saulo yon. Yung mga naturuan ng mga apostol, pinag-uusig niya. Pero ginawa siya ng Panginoon na apostol. Hindi apostol ng mga Israelitas. Siya'y apostol ng mga hentil. Yung kagaya natin, kaya tayo natawag ng Panginoon, gawa ng mga aral at sulat ni Pablo. Kasi siya'y para sa mga hentil. Ang hentil, yun ay yung mga nasa labas ng bansang Israel, ay kinukonsider na lahat na yan ay mga Gentiles. So ang Pilipinas ay Gentile nation. Pero kahit na tayo ay hentil, kapag tayo sumampalataya kay Jesus, nagiging kabahagi tayo ng kaligtasan. Basahin ko sa inyo. Dito sa aklat ng Efeso chapter 3, verse 6. Ito ang sabi sa sulat ni Pablo sa mga tiga-Efeso, na ang mga hentil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ay ano ba yung katawan na sinasabi? Na mga hentil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan. Ay ano yung katawan na binabanggit dito? Basahin natin dito sa aklat ng Kolosas. Mayroong Kolosas. Ito. Kolosas chapter 1 verse 18. Para maintindihan natin kung ano binabanggit na katawan. Sa Efeso chapter 3 verse 6, na ang mga hentil ay kalakip sa katawan. Ay ano ba yung katawan? Ito ang sabi sa Colossus chapter 1 verse 18, para maunawaan natin yung sinabing iyon. At siyang ulo ng katawan. Sino ang ulo? Si Kristo. At anong katawan? At siyang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia.
na siyang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Ang nakalagay dito, siyang ulo ng katawan. Sa makatuwid bagay ang iglesia. Ay kayo ba'y nasa iglesia? Nasa iglesia tayo. Iglesia ng Diyos. So kabahagi tayo ng katawan ng ating Panginoon Jesucristo. At kung tayo bahagi ng katawan, tigapagmana tayo ng kanyang kaharian. Tigapagmana tayo ng kaligtasan. So my dear brothers and sisters, yan po yung pag-i-interpret ng Biblia sa Biblia. Hindi sa sarili ko. Kasi kung i-interpret ko yung katawan, ano ba yung katawan? Ay mag-iisip ako ng ibang interpretasyon. Pero sa Biblia, ang katawan pala ay yun ay ang iglesia. At mapalad tayo at tayo kabilang sa iglesia. Ay ano ba ang iglesia? Siya ang katawan ng ating Panginoon Jesucristo. At kung tayo kabahagi ng katawan, ay kabahagi tayo ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo. Ay ano ba ang iglesia na nasa Biblia na dapat nating aniban? Anong iglesia? Umisip kayo ng mga iglesia na sa ating kapanahunan ngayon. Wala namang mga iglesia na nakasulat sa Biblia kundi iisa lang. Iglesia ng Diyos. At sa maraming talata sa Biblia, yan lang naman ang nakasulat. Wala akong alam na iba pang iglesia na nakasulat niyan sa Biblia. Iglesia ng Diyos. Basahin natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 1. 1 Corinthians chapter 1 verse 1. Si Pablo na tinatawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo na kanila at ating Panginoon. So, ang iglesia tinatawag ding bahay ng Diyos. Tinatawag ding bahay ng Diyos ang iglesia. Ang iglesia ng Diyos. Ito sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Ngunit kung ako'y magluwat na mahabang panahon, ay upang malaman mo kung paano dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Kung ikaw ay pupunta sa isang lugar, ang unang-unang titingnan mo yung signboard ng sasakyan kung saan papunta. Kung ikaw ay papuntang Bicol, ang iyong sasakyan ay yung naka-signboard papuntang Bicol. Alangan naman papuntang Bulacan ang iyong sakyan, mapapalayo ka. So kung ikaw ay gusto mong makarating sa talagang tunay na aral ng Panginoon, ay doon pala sa pamagat ng iyong aaniban ay nakalagay na roon ang katotohanan. Ang iglesia ng Diyos ay almost 12 verses na nakalagay sa Biblia. Pero ang tanong, tayo ba ang iglesia ng Diyos? Tatanong sa akin, ay kayo ba iglesia ng Diyos? Hindi. Yang original na iglesia ng Diyos ay nasa Biblia. Pero tayo nakakalakip doon. Ito sinasabi. Na ang mga hentil, ito, mga sulat sa mga tiga-Efeso, na ang mga hentil, Efeso 3:6 ulit, binasa ko na ito kanina,
na ang mga hentil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan. Ay ano ba ang katawan? Iglesia ng Diyos. At mga kabahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng ano? Ng Ebanghelyo. Kasi ang Ebanghelyo, napakaraming pangako, promises ng Diyos para sa kaligtasan. Ay ngayon, balik uli ako roon sa binasa ko, ay hindi naman ako sinugo. Ay paano yan? Ang sinugo na nakalagay sa Biblia ay mga apostoles. Paano naman tayo magkakaroon ng bahagi? Ay babasahin ko sa inyo sa aklat ng 1 John. Dahil hindi naman ako pari, hindi naman ako pastor. Ay ano dapat kong gawin? Ito sa 1 John chapter 1. Ito sinasabi, verse 1. Ito sinasabi ni San Juan sa kanyang sulat. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatututuhanan. At sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. So yung palang mga narinig ng unang sinugo ng Panginoon na kanyang mga apostoles, nagsusulat. Kaya pala meron tayong aklat ni Mateo, aklat ni Marcos, aklat ng mga gawa, aklat na ng Tiga Roma, aklat ng 1 Corinthians, 2 Corinthians, yung pala isulat ng mga sinugo. Ang mga sinugo, yung mga apostol, sila ang tunay na sugo. Ay ako, sugo ba ako? Hindi ako sugo. Ay ano ngayon ako? Ano ngayon ako, mga kapatid? Ano ngayon na ang tawag niyo sa akin? Ako hindi sugo. Tigabasa ako ng mga isinulat ng mga sinugo ng Diyos, ng mga apostoles. Babasahin ko sa inyo na ako'y sinugo para magbasa lang. Apocalypse chapter 1 verse 3. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. So ako pala'y tigabasa. Tigabasa ako ng mga sinulat ng mga apostoles na sinugo para makarating sa inyo yung salita ng ating Panginoon Jesucristo na isinulat ng mga apostoles. Babasahin ko naman sa inyo. Parang ang nagtuturo sa inyo, hindi ako. Ang nagtuturo sa inyo ang mga apostol. Yun ang sinugo ng Diyos. Ay sino ako? Ako'y hamak na magbabasa lang ng Biblia. Reader, parang si Timoteo. Alam niyo, si Timoteo ay hinirang ni Pablo para magbasa. Ayan. Ayan, oh. Kailangan pala hinirang siya ng Diyos para ayan.
hinirang siya ni Pablo para magbasa. Ayun pa lang, kwan niya. Huwag mo niyang kaliligtaan ang pagbabasa ng banal na kasulatan. So my dear brothers and sisters, ano ibig ko sabihin? Dito sa ating munting grupong ito na ating nabuo dahil sa kalooban na rin siguro ng Diyos kaya ito'y nabuo. Hindi naman akong nagtatag kundi ang Diyos. Ay ang layunin ko lang ibahagi sa inyo kung ano yung mga aral ng Panginoon. Ako'y hindi naman ako naghahangad na maging sikat na maging makilalang isang napakagaling na preacher, hindi. Ang aking layunin ay ibahagi sa inyo kung ano yung tunay na aral na nakasulat sa Biblia na hindi ko dinadagdagan at hindi ko binabawasan. Kasi utos ng Diyos na huwag mong dagdagan at babawasan ay dito sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6. Ang sabi rito, ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay naanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. So, stricto lang tayo sa kung ano nakasulat. Kapag sinabi ng Diyos, huwag makikiapid. Abay talagang huwag mong gagawin, huwag mong lalabagin. Huwag magnanakaw. Abay kahit ano mangyari, huwag kang magnanakaw. Stricto tayo sa salita ng Diyos. Diba? Ngayon, pag hindi nakasulat, ay hindi ibig sabihin ng Diyos ang nakasulat, yun ang ipinagagawa ng Diyos sa atin. Pero meron din nakasulat siya na ipinagbabawal din niya. Kaya nga merong mga utos at bilin ang Diyos na huwag makikiapid, huwag magnanakaw. Ay di, yun ang ating susundin. Kung ano yung nakasulat, yun ang ating gagawain. Ngayon, ako naman, minsan, nung ako'y nangangaral sa Oxford, meron akong mga narinig si Randy nga, itinatawag na apostol Apostle Randy. Pero yung pa, pwede ikabit natin yung title na apostle sa atin. Halimbawa ako, tatawagin niyo ako apostol. Yung pa, angkop sa akin yung pagiging apostol. Itanong nga natin sa Biblia kung tama yung tawagin ninyo ako na apostol. Ito sabi, paliwanag ni San Pablo. Ito ang paliwanag ni San Pablo sa aklat ng 1 Corinthians chapter 4 verse 9. Sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat. So yung last yung mga apostol, kahuli-hulihan sa lahat. Simula noon, wala nang apostol. Pagkatapos ngayon tatawagin ninyo akong apostol, ay kontra na sa salita ng Diyos. Kasi ang mga apostol pala Englishin nga natin yun. 1 Corinthians chapter 4 verse 9. Ayan, 1 Corinthians chapter 4 verse 9. For I think that God has exhibited us apostle as last of all. Kahuli-hulihan na. Ibig sabihin, wala nang tinawag pang ibang apostol. Si Pablo, tinawag. Ay ngayon, tayo ba allowed na tawagin apostol? Hindi na. Ay ano ba yung dapat na maging tawag sa mga member na iglesia ng Diyos? Ano ang dapat na tawag? Ano ang dapat na tawag?
Ang sabi rito, but you are not to be called Rabbi, for you have one teacher. Ang tawag po sa Rabbi, teacher. But you are not to be called Rabbi, for you have one teacher, and you are all brothers. So, ang pinakamagaling na tawag ninyo sa ating kapatiran dito, kahit na ako nagbabasa ng Biblia sa inyo, huwag niyo akong tatawagin pastor, huwag niyo akong tatawagin apostle. Tawagin na lang ninyo ako na Brother Albert. Kasi yun ang utos ng Panginoon eh. But you are not to be called Rabbi or teacher, for you have one teacher, and you are all brothers. So, Brother Randy, Brother Albert, gano'n na lang. Eh, yung kasi ang utos ng Diyos eh. Stricto tayo, dapat sundin natin. Huwag niyo akong tatawagin pastor dahil iisa lang ang pastor eh. Si Jesus, siyang pastor ng ating kaluluwa. Ngayon, balik nga tayo doon kay Sister Elvin na binasa, chapter 3, nagsimulan verse 3. Sabi rito, for you are still of the flesh. Bakit sinulat ito ni San Pablo? Pero simulan natin sa verse 1. But I, brothers, could not address you as spiritual people, but as people of the flesh, as infant in Christ. Ang sabi niya rito, hindi niya tinatawag na spiritual, kundi mga taong makalaman at sanggol kay Kristo. Bakit kaya sinabi ni San Pablo ito? Ngayon, siya rin naman ang nag-interpret. Siya rin ang nagpaliwanag kung itutuloy natin ang pagbasa. Ayan. I-lock down natin sa verse 3 kung bakit niya sinabi yung verse 1. For you are still of the flesh. Bakit niya sinabing makalaman? For while there is jealousy, kapag meron palang panibugho, and strife among you, are you not of the flesh, behaving only in human way? So, yung palang paliwanag, kaya pala sabi niya rito, hindi niya matawag na spiritual people yung mga tiga-Korinto, kundi mga taong makalaman at sanggol pa kay Kristo. Bakit? Sapagkat, ayan, kayo ay nasa salaman pa habang kayo ay mayroong paninibugho, inggitan sa bawat isa sa inyo. Hindi baga kayo ay mga taong makalaman? Yung pala ang dahilan, kaya sinabi niya yung verse 1. Kaya sa verse 2, I fed you milk, not solid food, for you were not ready for it. And even now, you are not yet ready. So, ang aral na ibinigay ni San Pablo sa mga taga-Korinto, itong ang binabanggit dito, ay mga pangunahing aral ng pananampalataya. Hindi pa niya maturuan ng mabibigat na aral kasi hindi pa nila kayang tanggapin. Parang dito rin sa ating gawain, pag bagong sapi kayo sa gawain, hindi pwede kayong bigyan ng aral na napakabibigat na aral kasi hindi pa ninyo kayang tanggapin. Pero habang kayo ay tumatagal sa gawain, nauunawaan na ninyo ang kalooban ng Diyos, natatanggap na ninyo kahit yung mga dating hindi ninyo matanggap. Bakit? Halimbawa, unang pasok mo rito, ikaw ay halimbawa ay born again Christian o ikaw ay Katoliko. Pumasok ka rito at nabasa natin sa Biblia yung tungkol sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, magagalit kayo. Ang iba hindi na babalik yun, naaalis na.
Pero hindi natin kaagad iniaaral ang ganong kabigat na aral kasi hindi pa kayang tanggapin. Dadaan muna tayo sa elementary, high school, hanggang sa maging college. Pag college na, malalim na yung aral doon. Kaya nang tanggapin ng bawat isa sa inyo yung aral na itinuturo ng banal na kasulatan. So my dear brothers and sisters, balikan natin. For you are still of the flesh. For while there is jealousy and strife among you, are you not of the flesh and behaving only in human way? Alam ninyo, pagka ikaw ay meron pang panibugho, alam ninyo yung panibugho kay Satanas yun eh. Kaya makamundo pa yung mga tiga Korinto, kaya nasabi niya yan. O basahin natin dito sa ano nga ba yan? Ito sa dito sa Aklat ng Santiago chapter 3 verse 16. Tingnan natin kung ano ang jealousy. Kung mayroon pa kayong mga jealousy, hindi ba kayo ay salaman? Ay ano ba ang jealousy sa Bible? Ang sabi rito sa Aklat ng James chapter 3. Chapter 3 verse 16. For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice. Yung pala ang nagaganap sa Korinto. Ngayon, for where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice. Ay sa verse 15, this is not the wisdom that comes down from above, but is earthly. Kaya sabi nga ni San Pablo doon sa mga tiga-Corinthian makalaman, makamundo pa. But is earthly, unspiritual, demonic. Yung palang jealousy initiated ng diablo pala yun. Kaya pala yung jealousy ay ayaw ng Diyos na magkaroon tayo ng paninibugho. Jealousy yata paninibugho Kasi ang jealousy pala ay earthly, unspiritual, and demonic. Pagka pala merong jealousy, lalo na sa loob ng gawain, ay tinatrabaho tayo ng diablo para magkawatak-watak tayo, di ba? Ganon. So, balik natin ulit doon sa binasa ni Sister LB. Chapter 3, verse. Ngayon, ipinaliwanag niya, for you are still of the flesh, for while there is jealousy. Alam natin ang jealousy, masama yun. And strife among you, are you not of the flesh, behaving only in human way? Hindi ba kayo ay makalaman, behaving only in human way? Ay masama po kasi pagka tayo ay makalaman So, ang makalaman, masama. Basahin natin, Roma chapter 8, verse 8. Those who are in the flesh cannot please God. Ayan. Yung palang makalaman ay hindi makakapagpalugod sa Diyos. Ayan. Sa verse 7, Romans chapter 8, verse 7, for the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. Yung mga taong makalaman, hindi makakapagpalugod sa Diyos. Ano ba yung trabaho ng laman? Laging binabasa ni Brother Andy yun. Yung trabaho ng laman na hindi makakapagpaplis
sa Diyos. Ano ba yung trabaho ng laman? Galatia chapter 5 verse 19. Ito. The works of the flesh are evident. Ito pa lamang ang trabaho ng kahinaan ng laman. Trabaho ng laman. Sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissension, division, envy, drunkenness, orgies, and things like this. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. So pag ikaw pala ay makalaman, yung pala kaya turo ni St. Paul dito sa 1 Corinthians na yung pala. Ayan. For you are, sa verse 3, for you are still of the flesh, for while there is jealousy and strife among you, are you not of the flesh, behaving only in human way? Ayan, verse 4. For when one say, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not being merely human? Nagkakaroon kasi ng division eh. Nagkakaroon ng division dito sa iglesia sa Corinto. Ang sabi ng isa, ako'y kay Pablo. Ang sabi ng isa, ako'y kay Apollos. Ang sabi ni Pablo rito, are you not being merely human? Nagkakaroon ng division. Gumagawa ng division. Yung sasabihin, ako'y kay Pablo. Ang sabi ng isa, ako'y kay Apollos. Nagagawa ng division. At yan ang ginagawa ng diablo, magkaroon ng division sa gawain. Kaya pagka ikaw ay nandito sa gawain ng Church of God at dumalo ka sa ibang gawain, posible magkaroon ng division kasi siyempre nahihikayat ka sa aral doon sa kabila. Pagbalik mo rito, parang alanganin, nagkakaroon ka ng doubt, gano'n. Ayan. Pero gayon man, kalayaan ng bawat isa sa inyo yon. Kung halimbawa sa inyong palagay ay mas maganda yung aral doon kaysa aral dito, ay pwede namang lumipat doon. Kung sa palagay naman ninyo ay dito ay mas maayos ang aral kaysa doon, pwede namang pumirmi na lang kayo rito. Ang choice nasa sa bawat isa sa atin. Ang akin lang masasabi dito sa gawain ito, wala naman tayong gawain sa labas eh. Kaya tayo hindi nakakapag-anyaya na, oy, pumunta kayo rito sa amin. Masaya kasi pag meron sa labas. Mas madaling makahikayat yung merong gawain sa labas. Pag dito sa Zoom, mahirap mo ipag-anyaya yun. Ang sabi rito, for when one says, I follow Paul, and another, I follows Apollos, are you not being merely human? Ayan, no? Pagkatapos pinaliwanag ni Pablo, what then is Apollos? Sino ba si Apollos? What is Paul? Sino si Pablo? Servant through whom you believe as the Lord assigned to each other. Ginagawa ninyong di paborito kayo na mga ngaral sa loob ng gawain, ay iyan naman manggagawa lamang ni Kristo. Si Kristo mahalaga. Parang ako. Ang mahalaga si Kristo, hindi ako yung binabasa nating salita ng Diyos ang mahalaga, hindi ako. Kaya ipinaliwanag ni Pablo, I planted, ako niya nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero ang Diyos ang nagpapatubo, ang nagpapalago. At nilinaw ni Pablo itong kanyang sinabi, so neither he who plant nor he who water is anything. Hindi ang mahalaga kung sino ang nagtanim. Hindi rin mahalaga kung sino ang nagdilig. Ang mahalaga ay ang Diyos na nagpapatubo ng ng inyong pananampalataya sa Kanya
sa pamamagitan ng Ebanghelyo. He who plant and he who waters are one. Parehas lang naman yung nagtanim at nagdilig, kasi tanim ka man ng tanim, wala naman magdidilig, mamamatay din. At kung ikaw na may magdidilig at wala rin namang magtanim, ano naman ang didiligin mo? So, yung bawat isa ay may kanilang tungkulin. Ayan. He who plants and he who waters are one, and each will receive his wages according to his labor. Basta gawin lang natin ang ating tungkulin. Kung tagapagdilig ka, magdilig ka. Kung ikay tagapagtanim, magtanim. Ay ako, nagtatanim ako. Sa anong paraan? Sa pagbabasa ko ng Biblia, itinatanim ko sa inyong isip at puso ang salita ng Diyos, sapagkat yun ang binabasa kong itinatanim sa inyong puso. Pero hindi mahalaga ako. Hindi ako mahalaga. Ang mahalaga yung salita ng Diyos na dapat siyang matanim sa inyong puso at isipan. Ayan. Ay sino ba si Pablo at si Pablo at saka si Apollos? Ayan. Sila ikamanggagawa lang ng Diyos, for we are God's fellow workers. You are God's field, God's building. Ayan. So my dear brothers and sisters, nilinaw dito ni San Pablo na hindi mahalaga yung tigapagdilig o yung nagtatanim. Ang mahalaga yung nagpapalago. Ayan. According to the grace of God given to me like a skilled master builder, I laid foundation and someone else is building upon it. Let each one take care how he build upon it. According to the grace of God given to me like a skilled master builder, I laid foundation. Ay ano ba ang pundasyon ng turo ni Pablo? Ang sabi niya, dito rin, itaas mo lang sa 11, ang nakalagay dito, for no one can lay a foundation other than which is laid, which is Christ Jesus. So yung inilaid na foundation ni Pablo ay si Kristo, dahil siyang batong panulok na nang itinayong building, at ang building na yun ay yung mananampalataya. Foundation and someone else is building upon it. Let each one take care how he build upon it. For no one can lay a foundation other than which is laid, which is Jesus Christ. Siyang pundasyon. Ano ibig sabihin ng pagiging pundasyon? Pagka ang pundasyon ay si Kristo, matatag yun. Siyang bato na pundasyon. Tingnan ninyo kung ganong katibay pagka si Kristo ang pundasyon. Tanong natin kay Kristo, gaano bang katibay ang pundasyon? Pagka ikaw Panginoon ang ginawa namin pundasyon, ay gaano bang katibay ka? Ayan. Gaano bang katibay? Yung pundasyon na si Kristo. Sa ating buhay, Kristiyano, pagka si Kristo ang ginawa natin pundasyon, paano nagiging pundasyon? Yung kanyang mga ebanghelyo. Pag yan inatatak sa iyong puso at isipan, yan ay bato na nagpapatibay sa ating pamumuhay dito sa lupa at nagtutuwid ng ating landas. Tingnan ninyo kung gaano katibay ang bato. Ito sa Matthew 7:24, ito po sinasabi mismo ng ating Panginoon Jesucristo kung gaano katibay yung bato. Kaya nga ayaw kung aalis kayo kay Kristo napakatibay yun. Ito sabi, everyone then, ayan, Matthew chapter 7 verse 24, 25, 26, the following, yan. Everyone then who hears this word of mine and does them will be like wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house. But it did not fall, because it had been founded in the rock. Ayan.
And everyone who hears this word of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell, and the flood came, and the winds blew and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it. So si Kristo ang bato na siya nating dapat na maging sandigan sa ating buhay, na kahit na dumating ang katakot-takot na mga pagsubok sa ating buhay, hindi tayo magigiba. Bakit? Ay kasi lahat ng bagyo na daraan sa ating buhay, dumaan na kay Kristo yun. Katakot-takot na bagyo. Kaya siya naman ngayon bilang batong pundasyon ng ating pananampalataya, doon tayo dapat na matirik o matayo sa ibabaw ng batong ito na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Para kung dumating man ang mga pagsubok, ang mga karamdaman, ang iba't ibang uri ng mga tukso sa ating buhay, manatili tayo nakatayo sapagkat yan ang mga bagyo sa ating buhay. John chapter 16 verse 33. Ito sinasabi. Ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But take heart, I have overcome the world. Kapag ikaw ay nakatayo ang pananampalataya sa bato kay Kristo, ang batong iyon ay punong-puno ng mga aral sa ating buhay, sa ikatutuwid ng ating buhay, sa ikagaganda ng ating pang-araw-araw na buhay. Nakatayo tayo sa ibabaw ng batong si Kristo. At ang sabi niya rito, sa mundo ay napakaraming mga kabalisahan, pagsubok, iba't ibang uri ng mga tawag dito. Iba't ibang uri ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, karamdaman, kawalan ng trabaho, kung ano-anong mga iba't ibang uri ng pagsubok. Pero sabi niya, lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat napagtagumpayan ko na ang mundo. So si Kristo, siya ang pinakamagandang sandigan sa ating buhay upang tayo mamuhay na mapayapa, na sa kabila ng mga pagsubok na ito, hindi tayo maibabagsak. Kasi sabi nga niya, uulitin ko sa inyo, Matthew 7:24, ay everyone then who hears this word of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. Kapag nakikinig ka pala kay Kristo at isinasa buhay mo at isinasa puso ang kanyang salita, ay matutulad ka sa isang matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng isang bato. At pumatak ang ulan at bumaha at ang mga malalakas na hangin, yun spiritual ang kahulugan noon, my dear brothers and sisters. Yun ay mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Mga hangin ng pagsubok, mga baha ng mga iba't ibang uri ng mga kapighatian na maaaring maganap sa ating buhay. Pero sa kabila ng lahat na yon, hindi pa rin bumagsak sapagkat ito ay natitirik sa isang bato, walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Paano natin ititirik ang ating buhay sa ibabaw ng batong ito na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kanyang salita? Everyone then who hears this word of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. Sa pamamagitan ng ating pagsandig ng ating buhay sa mga aral, kautusan, mga bagay na itinuturo ng ating Panginoon Jesucristo, tumatatag ang ating pananampalataya sa Diyos, nagiging matibay tayo sa mga pagsubok, inililigtas tayo sa iba't ibang uri ng mga tukso sa ating buhay. Karanasan ko po yan, my dear brothers and sisters, na mga tukso
sa buhay, maraming mga dumaan sa akin. Pero awa ng Diyos dahil sa pananampalataya ko sa ating Panginoon Jesucristo, ay siyang nagligtas sa akin, my dear brothers and sisters. So my dear brothers and sisters, mahaba yung binasa ni Sister. Akin na lang sinusurkat ng kaunti. For when one say follow Paul and another I follow Apollos. I planted, Apollos watered, but God gave the growth. Eh talaga namang ang Diyos ang nagpapatubo nung ang Diyos ang nagpapatubo. But God gave the growth. So neither he who plants nor he who waters anything, but only God who gives the growth. He who plants and he who waters are one, and each will receive their wages. Totoo naman yun, my dear brothers and sisters. Kung ano man ang iyong tungkulin sa gawain ito, ikaw may tigapakinig, ako man may tigabasa, tayong lahat ay mayroong tatanggapin ayon sa ating mga ginagawa. Kung yan ay bunga ng ating malinis na puso ng paglilingkod sa Diyos. Ayan, for we are God's fellow workers, you are God's field, God's building. According to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I laid foundation. At alam na natin yung foundation na inilaid ni St. Paul ay walang iba kundi si Kristo, yung kanyang mga aral, yung ebanghelyo ni Kristo. And someone else is building upon it. Lest each one take care how we build upon it. For no one can lay a foundation other than which is laid, which is Jesus Christ. Si Kristo ang matibay na pundasyon. Kung dumating man ang mga bagyo sa ating buhay, manatili tayo na nasa ibabaw ng batong ito, nasa ibabaw ng pananampalataya kay Kristo, nasa ibabaw ng pagsunod sa kanyang mga aral, nasa ibabaw ng pagmamahal o pag-ibig sa kanyang mga salita, nakatitiyak tayo ng kaligtasan sa gitna ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Now, if anyone builds the foundation with gold, silver, precious stone, wood, hay, straw, each one will become manifest, for the day will disclose it, because it will be revealed by fire. Ito po ang kahulugan nito, my dear brothers and sisters, ay yung judgment day na. Diyan malalaman kung ang ating mga ginawa ay magiging karapat-dapat sa Diyos. For the day will disclose it. Kasi nagtakda po ng isang araw ang Diyos ng paghuhukom. Nagtakda ang Diyos ng isang araw ng paghuhukom. At yun ay sigurado mangyayari. At doon, malalaman natin kung ang ating mga pinagagawa ay magiging karapat-dapat sa Diyos o mga bagay na walang kwenta sa paningin ng Diyos. Nagtakda ang Diyos ng isang araw, the day, for the day will disclose it. Ang araw na yon ang magpapahayag kung tayo ay magiging dapat sa Diyos o hindi dapat sa Diyos. Basahin natin sa aklat ng Gawa, chapter 17, verse 31. Yan. Because he has fixed a day on which he will judge the world in righteousness by man whom he has appointed, and of this he has given assurance to all by raising him from the dead. So merong itinakda ang Diyos na isang araw na kung saan lahat ng ating mga pinaggagawa dito sa balat ng lupa ay mahahayag sa araw na yon. Isang araw lang po yun. At yung mga hindi nabigyan ng hustisya, yung mga pinatay na itinapon sa dagat na hindi na na-recover yung kanilang katawan, yung mga batang inabort na mga doktor na pinatay nila yung sanggol na nasa sinapupunan ng isang ina, pagdating ng araw na yon, magkakaroon ng hustisya
ang mga sanggol na kanilang pinatay dahil sa pera. Siguro, yun ang dahilan. So, yung araw na yun, my dear brothers and sisters, ay hindi natin matatakasan. At tayo, pansamantala habang tayo nandito pa sa lupa, matuto tayong itayo natin ang ating bahay, yung ating pamumuhay, yung ating pang-araw-araw na buhay. Isalalay natin sa ibabaw ng mga aral ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang bato na magbibigay sa atin ng katatagan sa gitna ng mga pagsubok sa ating buhay. Nawa, my dear brothers and sisters, ay nakapagbigay ng kaunting liwanag ang mga salitang ito ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero ang Diyos, my dear brothers and sisters, ay nagbibigay ng kalayaan sa bawat isa sa atin. Ngayong narinig ninyo yung mga aral ng salita ng Diyos, nasa sa atin ang pagpapasya sa atin. Manatili kayo sa gawain ito. Manindigan kayo sa salita ng Diyos. Manindigan kayo sa pananampalataya natin sa mga turo at aral ng ating Panginoon Jesucristo. Ako ay tigabasa ng mga sinulat ng mga apostol na sinugo ng Diyos. Hindi ako sinugo ng Diyos, my dear brothers and sisters, kasi kung sinugo ako, dapat nakasulat yan. At sinugo ko si Alberto dito sa UK. Wala naman nakasulat na sinugo ako. Pero sa Apokalipsis, mapalad ang bumabasa at mapalad ang nakikinig. Ako'y tigabasa ng mga sinulat ng mga apostol upang kahit na 2,000 taon na lumipas ang kanilang mga sinulat, ito'y mananatiling buhay. Buhay na gabay ng bawat isa sa atin upang si Kristo ay maging buhay na buhay sa kaibuturan ng ating puso, sa ating isipan, at sa pang-araw-araw nating buhay. Ako'y tigabasa ng kanyang salita upang sa inyo ay maging tunay na buhay ang ating Panginoon Jesucristo para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Yun na lamang, mga minamahal na magulang at kapatid, at naway ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Diyos ang siyang maghari sa bawat isa sa atin. Amen. Puso ko ay sa'yo
Yes, Lord, maraming salamat po, Lord, sa araw na ito na kami pong muli ay nagkasama-sama at kami pong muli ay um, matagumpay na nagkaroon ng victorious service, Lord, sa araw na ito. Lord, maraming salamat po, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin na bawat isa sa amin, Lord, naway pakaingatan niyo po ang bawat isa sa amin, 10 ng aming buong pamilya. Lord, kayo po palagi ang manguna sa buhay namin. Kayo po ang palaging manguna sa bawat desisyong gagawin namin, Lord. Pakaingatan niyo po kami, Lord. Gabayan, patnubayan at yakapin ng pagmamahal. Lord, kayo na po ang bahala. Maraming salamat po sa isang linggo ng pagpatnubay, pagkabay at pagyakap ng pagmamahal. Lord, naway patuloy niyo po kaming gabayan, patnubayan at yakapin ng pagmamahal. Kayo na po ang bahala sa amin, Lord. Ito po ang aming samot dalangin. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat at hanggang sa isang linggo po. Kayo po inaanyayahan namin muling makinig ng inyong puting balita. Have a lovely week ahead po. God bless.